Pagmatagalang solusyon sa bahang panawagan ng maraming residente sa low-lying area sa Bulacan, kung saan ang baha dahil sa ulan, pinalalala pa ng high tide. Mula sa Marilao, Bulacan, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie. Ivan, bagaman walang bagyo, hindi maalis yung pangamba sa mga Bulakenyos dahil nga sa malalakas na ulan dala ng habagat. Agad kasing binabaha ang ilang lugar dito sa lalawigan ng Bulacan, tulad na lamang dito nga sa bayan ng Marilao kung saan ilang barangay ang lubog sa baha. Araw ng linggo pero kanselado ang ilang misa sa St. Michael the Archangel Parish sa Marilao. Sa barangay poblasyon hanggang tuhod o kaya'y hita ang baha. Hinarangan na ang ilang bahagi ng kalsada para hindi lumusong ang mga motorista. Sa katabing barangay Nagbalon, binti hanggang hita naman ang baha. Pero kahit mataas ang tubig, ilang residente ang lumusong para makabili ng kanilang mga kailangan. Malaki po perwisyo eh. Kasi nga po, hindi makasakay ng tricycle. Oo, mahirap pong kumilo. Sana po mabigyan din ng pansin po yung kalsada. Yung mga taong nakatira din dito. Hindi naman madaanan ng sitio Makayban Bridge sa bayan ng Santa Maria. Sa taas at lakas ng agos ng tubig sa ilog, hindi na halos makita ang mismong tulay. Nagsilikas na ang ilang residenteng nakatira sa gilid ng ilog. Ayon kay Manuel Lucban ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Bulacan, bumaba na ang tubig na galing sa mga kabundukan patungo sa Manila Bay at umuho pa na rin ang high tide. Ivan, sinuspindi na ni Bulacan Governor Daniel Fernando ang klase sa pampubliko at pribadong paaralan sa buong lalawigan bukas dahil nga sa sama ng panahon at dahil walang pasok. Paalala ng PDRRMO ng Bulacan sa mga magulang, bantayan ang kanilang mga anak at huwag silang payagang maligo o maglaro sa mga ilog at iba pang waterways dahil kahit bumaba na ang tubig sa ilang lugar, inaasahan pa rin ang pag-ulan at pagtaas ng tubig sa mga susunod na oras. At yan ang latest mula rito sa Marilao, Bulacan. Balik sa iyo, Ivan. Ingat kayo at maraming salamat, Jamie Santos. Mahigit 500 residente sa Las Piñas ang inilikas dahil sa lagpas taong baha. At nakatutok doon live si Bea Pinla. Bea? Pia, wala ng ulan. Kanina sumikat pa ang araw dito sa Parañaque City at pati na rin sa Las Piñas City. Pero kagabi, bangungot na baha ang naminsala, lalo na sa mga naninirahan malapit sa creek. Hindi pinatulog ng rumaragasang baha ang maraming taga-barangay Talon 3, Las Piñas kagabi. Lumusong ang mga rescuer para ilikas ang halos 200 pamilya o mahigit 500 tao. Ang bahay ng person with disability na si Edita, katabi lang ng creek. Kaya matapos ang malakas na ulan kagabi, nalubog sila sa lagpas taong baha. Pero lagi po itong... Kasi itong magbabaha po dito. Wala po kami mapunta. Kaya... tiis lang, wala naman po kami mapupuntang ibang lugar eh. Tsaka sanay na po kami. Sa taas ng baha, ang second floor nila bumagsak. Wala na po kami mapuntahan. Lahat po ng gamit namin bumagsak na eh. Naano po kami sa taas, sa bintana dumadaan. Ang bahay ni Ryan, butas na ang pintuan. Ang loob daw nito, pinasok at talagang nalubog sa baha. Masakit po kasi siyempre nagpapakahirap tayo, nagpapagod tayo para magkaroon tayo ng mga materialis na ganito, para may taguyod natin yung mga pangailangan ng anak natin. Tapos sa isang iglap, isang gabi lang, wala na kagad lahat. Sa Parañaque, katakot-takot ang bahang rumagasa sa barangay San Isidro pasado alas 9 kagabi. Pahirapan ang pag-rescue sa mga residente gamit ang lubid. Pia, sabi ng mga residenteng nakausap natin, sanay na sila sa baha pero sawang-sawa na. Kaya ang lagi nilang panawagan sa gobyerno, unahin ang tunay na solusyon kontra baha. Yan ang latest mula rito sa Parañaque City. Balik sa iyo, Pia. Ingat kayo at maraming salamat, Bea Pinla.